Dinala ang sanggol sa Jerusalem para iharap sa Panginoon. Welcome to my channel, ang Kuya Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pahayag mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, chapter 2, verses 22 to 40. Nang dumating na ang araw ng paglililis nila ayon sa batas ni Moises, dinala ang sanggol sa Jerusalem para iharap sa Panginoon, tulad ng nasusulat sa batas ng Panginoon. Lahat ng panganay na lalaki ay ituturing na banal para sa Panginoon. Dapat din silang mag-alay ng sakripisyo tulad ng binanggit sa batas ng Panginoon, isang pares ng bato-bato o 2 inakay na kalapati. Ngayon sa Jerusalem ay may isang taong nanganganlang Simeon. Totoong matuwid at makadiyos ang taong iyon. Hinihintay niya ang pagpapaginhawa ng Panginoon sa Israel at sumasa kanya ang Espiritu Santo. Ipinaalam naman sa kanya ng Espiritu Santo na hindi siya mamamatay hanggat hindi nakikita ang Mesiyas ng Panginoon. Kaya pumunta siya sa nayo ng templo sa pagtutulak ng Espiritu nang dahil ng mga magulang ang batang si Jesus para tuparin ang kaugaliang naaayon sa batas tungkol sa kanya. Kinalong siya ni Simeon sa kanyang mga braso at pinuri ang Diyos at sinabi, "Mapapayaon mo ang iyong utusan, Panginoon, na may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika. Pagkat nakita ko na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas na ihahanda mo sa paningin ng lahat ng bansa. Ang liwanag na ibubunyag mo sa mga bansang pagano at ang luwalhati ng iyong bayang Israel." Nagtataka ang ama at ina ng bata sa mga sinabi tungkol sa kanya. Pinagpala naman si Simeon at sinabi kay Mariang ina ng bata, "Dahil sa kanya babagsak o babangon ang mga Israelita at magiging tanda siya sa harap nila at kanilang sasalungatin. Kaya mahahayag ang lihim na pag-iisip ng mga tao. Ngunit maglalagusan naman ang isang punyal ang puso mo." May isa ring babaeng propeta, si Ana, na anak ni Panuel, na mula sa tribo ng Aser. Matandang-matanda na siya. Pagkaalis sa bahay ng kanyang ama, 7 taon lamang silang nagsama ng kanyang asawa at nagbuhay biyuda na siya at hindi siya umalis sa templo. Araw at gabi siyang sumasamba sa Diyos sa pag-aayuno at panalangin. 84 na taon na siya. Sa pag-akyat niya sa sandaling iyon, nagpuri siya sa Diyos at nagpahayag tungkol sa bata sa lahat na naghihintay sa katubusan ng Jerusalem. Nang matupad na ang lahat ng iyon sa bata ng Panginoon, umuwi sila sa kanilang bayan sa Nazaret sa Galilea. Lumaki at
lumakas ang bata, napuspusyan ng karunungan at sumasa kanya ang kagandahang loob ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang pagninilayan ko dito ay yung si Jesus ay naging liwanag at niluwalhati. Noong dinalaw ng mga pantas ang sanggol na si Jesus sa Bethlehem, naganap ang unang epipanya. Ibig sabihin nito ang pagpapakilala ng Panginoon. Ngayon, ang kapistahan ng pagdadala sa templo, naganap muli ang isa pang epipanya. Ipinakilala sa atin si Jesus bilang liwanag ng mga bansa. Ang kapistahan ng Candelaria o Candlemas sa Ingles ay pagkakataon upang tanggapin bilang liwanag ng buhay natin si Kristo ng bawat isa. Naging liwanag si Jesus kay Maria at Jose, ang kanyang pamilya. Ang pagdadala sa templo ay simbolo din ng katapatan sa batas at relihiyon. Kaya ang katanungan, paano ba tayo nagiging saksi o liwanag sa ating pamilya, sa ating komunidad, at sa ating bansa? Ito ay isang magandang pagnilayan natin sa panahon ng kapistahan ng pagdala kay Jesus sa templo. Sa aking karanasan, ang advokasya ko ay tumulong sa mga senior citizens upang magkaroon ng additional pension at maging katulong sa pangkabuhayan. Ito ang isang nakikita kong liwanag na sa dako pa roon ay kasama natin ang Diyos. So ito po muna ang aking ibabahagi, si Kuya Nanding M po.